Okay. Yan. Time check. 5:18 no. Alas 5:18. Patatapos lang namin sa pagtrabaho pero may nagtrabaho pa sa loob. Time na naman mga kamukil para mag-update no. Itong video na to update na rin sa may-ari. Kasi yung may-ari nito nandun sa ibang bansa. Yan. Ako mga kamukil sunog na sunog sa welding no. So ngayon update tayo dito sa aming project Iligan City mga kamukila, yung project natin. Okay, ayan, ito yung pinaka ports nitong project na to mga kamukila. Renovation to, kung napapansin nyo. Ayan, naka-anay finish yung unang palitada nila. Ganito talaga pagka mga 1970s pa kasi natatay itong bahay na to. Ngayon pa nare-renovate. So dito na part wala kami masyadong tinibag dito, kundi tinanggal lang namin yung mga poste na nabubulok na. Niyog kasi yung poste nito mga kamugil. So pinapalitan ng bago, tapos may nagtaas tayo ng kunti na dito. Kinuha natin yung pinaka standard na tayo talaga ng floor finish hanggang drop ceiling natin. So itong ports na to mga kamugil, ito yung pinaka original na entrance nya. Dito magbabago to. May gagawin ako ditong design sa harapan para mas maganda. Tapos nagkakaroon tayo ng mga wall lamp dito sa gilid na to. Ayan, meron tatlong wall lamp. And then dito sa mga poste na to, ayan, may mga wires. May dalawang wall lamp dito na malalagay. Tapos itong upuan na to, tatanggalin ko to mga kamungkil. Papalitan natin to ng design. Dito yung magiging entrance nila. O gagawin ko tong ibahin natin kasi nirenovate natin tong bahay na to. So pasok tayo, yung entrance ng pintuan ganun pa rin, wala akong binago dito. Tinanggal lang natin yung mga bulok na jam dati, pinapalitan natin ng bago. Ayan. Naikabit ko na yung hamba kahapon, araw ng linggo. Unti-unti ko lang siyang tatapunan hanggang sa mapuno to. Ayan, so malaki kasi yung sira sa pagtibag nung nakaraang yung dating hamba dito na nakadikit. Pasok tayo sa loob. So nasa 75% na siguro mga kamukil itong aming project. Ito na yung tinira ko dito sa area na to. Dun malalagay yung kanilang kusina, dining area, tapos dito yung living area nila. So ito yung ginawa kong design sa ceiling nila. Yan, at ito din yung kulay na minatch up ko dito. Yan, gumawa tayo ng design. Ito mga kamungkil, itong design na to, halos-halos sa mga project ko, free lang yung design sa akin. Hindi na to kasali sa labor ko. Yan po yung pabuya ko sa kliyente. Papasalamat sa isa ako sa kanilang nagustuhan na kunin na magtrabaho sa kanilang bahay. Lahat po ito mga kamungkil may strip light yan. Back to back po ito. Dito lang yung walang strip light kasi dito malalagay yung pinaka kitchen Diyan yung dining nila. Ayan, dito magsisimula yung strip light niyan. Tapos meron tayong lantern light ilalagay diyan, may pin light pa. Maraming pin light to, napakaliwanag yung bahay na to. Tapos magkakaroon tayo ng mini bar diyan. Ito titibagin ko to. Ngayong linggo na to mga kamukil, yung habol ko o target ko na mapurma ko to. Ayan, matapos ko to dito, mini bar at saka TV console. Ito lang kasi mga kamukil yung medyo matagal para sa akin na baba natin itong mga design na to. Sa mga kwarto papasukin natin yan mamaya. Tapos patuloy yung strip light dyan. Yan, putol siya hanggang dyan hanggang dyan yung strip light nya. Tapos dito naglalagay naman ako ng cob, kasi ito yung gusto talaga ng may-ari yung may mga strip light, may mga shadow light na makikita. Tapos maraming ilaw to mga kamukil. Tapos dito yung TV console ilalagay ko, parang partition ng living area between dining area dito So halos-halos na gagawin ko dito, made of tubular po, kaya abangan nyo mga kamukil. Marami akong ipapaabot na dagdag kaalaman sa inyo ukol po sa pagpapaganda ng bahay hindi ako sigurado kung magugustuhan nyo yung aking mga gawa, pero gagawin ko sa abot ng aking makakaya mga kamukil. Yun lang hindi tayo pwedeng maraming salita na hindi pa natin nagagawa. Mahirap kasi yun. Silent lang tayo mga kamukil Samantala dito sa kwarto, room 1, nagkakaroon ng 3 kwarto to mga kamukil itong project na to, at ang lalaki ng mga kwarto na to So ito mga kamukil, ito yung pinakamalaking trabaho namin dito Maraming simento yung nagastos kasi naglagay pa ako ng
beam dyan sa taas. Binago namin itong mga kamukil. Halos-halos lahat tinibag dito na part. Maiksi lang to dati. O ngayon, pinalakihan ko, pinasagad ko dun sa kabila. Tapos naglagay tayo ng bawat isang kwarto nito may isang CR. Malaki yung CR nito, ayan, no? 180 by 180 cm yan, no? Napakaluwag ng CR na yan. Tapos, yung ceiling joist natin, ayan, naka-waiting na yan. Pero, pinaunahan ko sa pagkisami dito para makita ng, ayan, nadilim na, ni kliyente yung outcome ng ating trabaho dito. Itong mga kulay na to, siya po yung pumili ng mga kulay na to. So, ako na lang yung nag-match up dito, no? Kasi ako naman yung nandito. Silang mag-asawa nandun naman sa ibang bansa. So, natigil to mga kamukil kasi nagkulang ako sa wires at saka flexible hose. Yung ating electrician nandyan naman lagi nakaabang. O bukas, mamimili tayo ng flexible at saka wire para matakpan na to mga kamukil. Pagkatapos nila dito kanina, lipat ka agad dito sa kwarto, no? Sa kabilang kwarto, tapos na dito sa pagpapalitada. Ayan. Nakapaglagay na ng runner. So bukas, habang mamimili pa ako ng materialis, tamang-tama matatapos nila sa pag-framing to. Pagdating ko mga kamukil, yung materialis nito meron na, yung pansiling meron na, no? Talagang yung kulang dito, flexible at saka wire na lang mga kamukil. Pagka mabili ko yon, masasara na to bukas, no? So isang araw, bali dalawang kwarto yung malapit matapos ng ating ceiling installer. So kanina sana, kung may nakalatag na kami ng wire nito, siguradong nasasara to, matatapos to. Tapos sa pangatlong kwarto mga kamukil, ito naman yung binabanata ng ating mason, no? So pakyawan to sa kanila mga kamukil. Itong buong area na to papunta dun sa kabila, itong tatlong kwarto na side na to, pakyaw to nila, no? Binigay ko to sa kanila, sila yung nagsub ko nito. O kahit medyo madilim na yan, nag-iilaw, tuloy-tuloy pa rin yung trabaho nila. Pero uubusin na lang yung halo nila, no? Mauubos yan, stop na. Ganyan talaga pagka nakasubkon, pakyawan. Tuduwad-wad talaga yan, no? So ganun din ako mga kamukil. So bukas siguro yung target, matatapos din tong kwarto na to. So tamang-tama, matatapos din sa pag-ceiling doon. Lipat na naman yung ceiling installer natin dito. Sila naman, doon na sa labas magpapalitada, paikot nitong bahay, kasali na pag ayos ng mga bintana natin. So unti-unti na naman papagandahin yung labas. Sa labas mga kamukil, medyo hindi na matagal yan kasi isang side lang naman yung papalitada. Hindi kagaya nito mga kamukil, yung side na yan, magkakaroon ng dalawang side kasi yan, sa likod at saka dito sa harap. Kaya matagal pag may mga kwarto, may mga CR, matagal talaga yung ating palitada. Okay? Tapos yung pintura natin, paintworks natin, ayan, marami na akong mga materials dito mga kamukil na naipundo. Pinundo ko to habol ko kasi kapag mawala yung isang materialis, lilipat ako sa iba na trabaho, no? Medyo kapag halimbawa medyo matagal-tagal si kliyente na makapagpapadala ng budget, so may matrabaho ako kaagad na iba. So itong side na to dito, ito yung pinakauna kong pinapapalitadahan sa kanila. So nasa 12 days na yung curing nito, so pwede na tong preparasyonan sa pagpipintura. O meron na tayong pang preparasyon sa pagpipintura dito. Yan. Ayan, meron na din akong tiles, no? O, nabili yan tiles na yan mga kamukil, para yan sa mga kwarto, sa lahat ng kwarto. Mag-uuna kasi ako sa pagtatiles sa mga kwarto. Doon ako mag-uuna mga kamukil, sa pinakahuling kwarto na yan, palabas dito. Okay? Tapos yung ating PVC, yan, ito po yung mga PVC sa mga kwarto. Ito yung gagamitin natin. Ayan. Tapos bago ako mag-proceed sa pagtatiles mga kamukil, kailangan matapos ko muna itong dito, itong part na to, saka ako magtatiles para malinis na, maayos na, wala na ako. Ito kasi yung pinakamatagal na trabahuin, itong mga design na to, napakasensitibong trabahuin. So ayan, comment mga kamukil kung okay lang ba yung ginawa kong design dito. Ayan, tawag ko dito mga kamukil 20 style design. Ayan, kung napapansin nyo, naka number 2 yan, diba? Number 2 siya dyan. Pag gumana na yung mga ilaw nito mga kamukil, kaya na lang yung mag-decide na. Yan. Pagdating dyan, gumawa na naman ako ng parang 0. Kaya tinawag ko tong 20 style design. Ayan o. So bukas matatapos ko to. Bukas itong part na to. Yan.
matatapos ko yan sa pagsara lahat. O, by Miyerkules, umpisa na naman ako sa TV console dyan. O, yung TV console natin, gamit natin dyan tubular. Tapos, UV board yung gagamitin natin. Abangan nyo na lang kung paano ko siya gagawin. Thank you!